Kamusta na po kayo diyan, 'no? Saang dako ng daigdig man kayo naroroon, mga kaibigan, kamusta na po kayo? Ano na po ang inyong ginagawa diyan? Okay. Salamat po ngayon, mga kaibigan, sa 11,000 na nanonood sa atin. 11,000 po. So, mga guys, no, eto nga, live tayo ngayon at pag-uusapan natin. Hi po, totoo po ba yung bagong pasabog ng mga vloggers? Ah, ano po yung bagong pasabog na yon? Kasi madami po kasing pasabog ngayon eh. Ano po ba yon, yung may gasoline station? Yan nga, no? Sabi naman, oy, andito pala andito pa lang ang aking minamahal na basher. Mga kaibigan, minamahal ko po ang aking mga basher dahil alam mo itong mga basher na ito, sila yung aking mga admirers. Kasi mga kaibigan, kahit inis na inis sila sa akin, ako'y kanilang inaabangan. At kanilang binabash. Tuwing ako'y nakikita nila, minsan naman mga kaibigan, ako'y kanilang inaabangan talaga para i-bash. Vicky Baroga, basketball player. Yan. So, ayong basketball player. Oo nga po, no? Marami pong mga nagsabi, no? Di umano, ang sabi po ay confirmed daw po ito. Pero, wala naman po ako ditong personal knowledge, kaya hindi ko po masasabi na talagang ito ay confirm. Pero, yung mga nagsisiwalat po nito ay sinasabi nila na confirm daw. At ang talagang nagpakalat daw nito ay yung, kumbaga, inner circle, yung mismong malapit doon sa government official na yon. Kaya, pero hindi ko po alam kung totoo ba yon. So, ang masasabi ko lang po, mga kaibigan, kapag ang isang bagay, mga kaibigan, ay merong mga lumalabas-labas na mga balita na sabi nga nila kung may usok, may apoy, or vice versa, kung may apoy, may usok. Pero mga kaibigan, alam naman natin, di ba, maraming mga instances na may mga nagbabato ng mga issue pero wala namang maipakitang ebidensya, di ba? So, eto mga kaibigan, although sinasabi ng iba, no, na confirm daw ito dahil mga reliable source daw ang nagsabi nito. At mismo yung malapit mismo sa government official, di umano ang nagpakalat nito. Pero, gayon pa man mga kaibigan, ako kasi yung tao na hanggat hindi ko talaga siya napapatunayan ng 100%, mga kaibigan, maghihinala lang ako. Pero hindi ko pwedeng sabihin dito na totoo. Pero eto ang inyong tandaan, mga kaibigan, nag-o-observe ako. At sa aking na-o-observe, pakinggan nyo kung anong na-observe ako. And then kayo na lang ang magbigay ng conclusion. Ang na-observe ko dito sa government official na to, hindi niya binabandera ang kanyang hobby. Nung February 14, napansin nyo ba mga guys, nung February 14, ang ating Pangulong Bongbong Marcos at F. Elisa Marcos ay nag-post sa kanilang social media na sila ay nag-date. Sweet na sweet. Pero itong government official na to na napababalita na merong isang basketballista na binigyan ng gasoline station, hindi siya nag-post ng sweetness or date man lang ng kanyang hobby noong February 14 na very unusual kasi maraming nagpo-post lalo na kung hindi naman katagalan pa ang inyong relasyon. Diba? Kumbaga, sweet-sweet pa kayo eh. Katulad na lang ni DOT Secretary Cristina Frasco. Aba, ay nag-post talaga ng kanilang sweetness ni Duke Frasco, ni Congressman Duke Frasco. So, makikita natin itong government official na pinapasabog ngayon ng mga vloggers ay hindi natin nakikita na kasakasama niya ang kanyang hobby. Once lang natin nakita, di ba? Nung panahon na inauguration niya. Pero, parang hindi naman din sila ganun ka-sweet. Di ba? At saka, marami nagtatanong, bakit hindi daw ginagamit yung kanyang apelyedo
sa kanyang hobby. Bakit daw ang ginagamit ng government official na to ay ang apelyido ng kanyang ama? At isa pa mga guys, mapapansin niyo ba na ang government official na to ay medyo blooming at medyo nag-i-slim ang kanyang one kata na parabang sobrang blooming, na parabang sumisexy. Alam naman natin mga guys, may kasabihan tayong mga babae, kapag ang babae blooming, may kakaibang spark sa kanyang mga mata. Huwag ka magduda ka na, mga guys. May something. Merong nagpapatibok ng kanyang puso at merong nagpapaspark ng kanyang mga mata. Isa pa mga guys, eto pa po. Hindi niyo ba napapansin na ang government official na to, medyo kakaiba ang kanyang kinikilos ngayon? Ang dating hindi niya ginagawang pagla-live, ngayon ay ginagawa na niya. At mga guys, eto pa, meron pa siyang isang medyo nasty na pose na although ginawang joke, pero medyo nasty. North Dakota. Dakota. Dako. Diba? Dako. So mga guys, sabi ko nga sa inyo, hindi ko papangalanan kung sino siya. Hindi ko rin sasabihin na confirm na talagang ginawa niya yun kasi wala naman akong personal knowledge. Pero ang sinasabi ng mga nagpapasabog, galing daw ang pasabog na ito sa malapit doon mismo sa inner circle. At mga guys, sabi nga, magtataka ka. Bakit yung basketballista? Bakit anong espesyal? Bakit nag-post pa siya sa kanyang Instagram? At nagpapasalamat siya na binigyan daw siya ng sulat ng government official na yun, na ini-encourage siya at sinabi niya na hindi na siya mawawala ng pag-asa dahil meron palang isang tao na nagki-care sa kanya. Mga guys, eto lang ang tanong ko. Sa dinami-dami ba naman ng tao na pwede magpadala ng sulat of encouragement doon sa basketballista na yun, bakit yung government official pa na yun? Isip-isip. Very unusual, di ba? Tanungin ko kayo, mga babae. Mga babae, tanungin ko kayo. Kapag ang isang boylet o ang isang opposite sex ay malapit sa inyo, sa iyong puso, sa iyong isipan. Diba? Magkakaroon kayo ng care. At diba, karamihan, nagbibigay-bigay tayo ng mensahe, ng mga PM, pero kung wala ka namang pake sa kanya, ay anong pake mo sa kanya kahit siya ay may ginawa? Diba? Hindi mo siya bibigyan ng espesyal na letter of encouragement para lang i-encourage siya. Sa dami ba naman ng tao? Yung government official pa na yun talaga ang nag-care at ang nagbigay sa kanya ng sulat para lang siya ay i-encourage doon sa crisis na nararanasan ng basketballista ngayon during that time. So doon pa lang mga guys, medyo pag-isip-isip muna tayo, no? Isipin natin. Oo nga, sa dami ng tao, bakit yung government official pa na yun ang nag-care na magsulat at mag-encourage sa kanya? Kaya mga guys, hindi ko sinasabi na totoo yung balita. Totoo ang pasabog. Pero, very clear sa inyo ang aking mga observations. Diba? Just read between the lines mga guys. Kung kayo ay matalino, alam nyo na kung ano ang aking iniisip inside my smart and intelligent thinking. Yan, dinaan ko na lang sa observation yung mga na-observe ko. So, kayo, ano ang observe nyo? Ano ang na-observe nyo sa government official na to? Diba? Hindi siya nakikita na kasama ang kanyang hobby, hindi rin siya nakikita na siya sweet. Samantalang siya ay mataas na opisyales. Bakit ang ating Pangulo? Bakit ang ating F. Eliza?
nakikita palagi ang kanilang sweetness. Oh, di ba? Oh, meron akong i-point out. Bakit yung nagdaang mga vice presidente na merong asawa, bakit nakikita naman palagi nakasama nila ang kanilang hubby? Isa dyan, mga kaibigan, naalala ko no, no? Etong si Doy Laurel, ang vice presidente. Ay, hello guys. Naku. Erase ha. Hindi ko. Naku. Erase po. Hindi ko sinabing Doy Laurel. Mga kaibigan. Mahano na ako nito eh. Mahano na ako nito kasi sinabi ko na yung Vice Presidente Doy Laurel eh. So, makukonect nyo na kung sino yung sinasabi. Ay, nako, mga kaibigan. O sige na nga, sabihin ko na nga, mga kaibigan. So, yung nababalita nga po ay si VP Sara Duterte, di ba? Nababalita na ganito nga daw nangyayari. Pero katulad ng sinabi ko kanina, mga kaibigan, hindi ako makakapagsabi kung talagang totoo ang balita na to. Diba? Hindi ko masasabi kung totoo talaga, no? Kasi nga, mga kaibigan, wala naman akong personal knowledge eh. Pero ang sinasabi ko lang ngayon, yung observation ko. May nagtanong kasi kung may nagtanong sa akin na sa inyo, no? Nag-comment kung ito daw ba totoo yung pasabog ng mga vloggers. So, sinasabi ko lang ngayon yung observation ko, no? At siguro kung na-late kayo, kung hindi niyo narinig yung mga observations ko, mamaya i-replay niyo na lang para malaman niyo at mag-iisip-isip din kayo. Ay, oo nga ano. Oo nga ano, no? Baka pareho tayo ng observation. Pero gayon pa man, hindi ko nga alam kung totoo ito, pero nag-o-observe lang din ako. Kasi syempre mga guys, government official siya, di ba? At the same time, siya ay isang DepEd secretary. So, siya po talaga, mga kaibigan, ay, kumbaga, ang mga tao, mga kaibigan, meron po tayong karapatan para i-inquire din kung ano ba yung mga ginagawa ng mga yan. Lalong-lalo na, as a DepEd secretary, kailangan maging role model ka. Ngayon, kung talagang ito, mga kaibigan, ay may katotohanan, hindi ito magiging maganda. Dahil DepEd secretary siya eh. Supposed to be, siya ay role model para tularan siya ng mga kabataan. Pero kung totoo ito, mga kaibigan, siguro ang masasabi ko, mag-volunteer na lang siya na talagang mag-step down sa DepEd para mga kaibigan, hindi na siya tularan. Kung sakaling totoo ito. At alam niyo ba, pwede din itong gamitin sa kanya, mga kaibigan, para sa pagtakbo niya. Kung tatakbo siya as President of the Philippines, pwede itong gamitin against her. Kasi sa pagkakaalam ko, itong kasong na to, magpo-fall siya, kung totoo man yan, magpo-fall siya sa adultery. At mga kaibigan, ito yung case involving moral turpitude na maaring makapag-disqualify sa isang government official sa buong buhay niya. Hindi na siya pwedeng tumakbo, even barangay captain. Diba? So, mahirap yun. So, just in case, mga kaibigan, na totoo ito, mahirap talaga. So, yan mga kaibigan inuulit ko, hindi naman ako ang nagpasabog nito. Diba? Pero dahil tinanong nyo sa akin, totoo ba ito? So, sinabi ko lang sa inyo ang aking observation. No? Na February 14, yan yung mahalagang sa mga mag-aasawa, diba? February 14. Lalo na kung mga bata pa. Kaming mag-asawa, mga guys, matagal na kaming mag-asawa no? At may edad na kami. Hindi na sa amin yung mga labing-labing, wala na yan. Pero hindi kami nag-aaway. Kumbaga, maayos ang pagsasama namin. Pero hindi na kami nagse-celebrate ng February 14 kasi tagal na namin mag-asawa, matanda na kami, no? May edad na kami. Pero wala kaming away, no? Maayos ang pagsasama namin.
Pero hindi lang kami nagse-celebrate ng Valentine's, no? Lalong-lalo na mga guys, hindi naman kami Catholic, no? Kasi naniniwala kami, ang ano naman, ang pagsi-celebrate naman ng love, 'di ba? Everyday 'yan, hindi lang Valentine's Day, 'di ba? Pero sa case nung isa, parang Catholic naman sila, 'di ba? Oh. Tapos mga bata pa sila. So dapat 'yan talagang ano, sweet na sweet pa. Oh. Elisa nga at saka si PBBM 'di ba? Nagse-celebrate pa ng Valentine's. Hmm. 'Di ba? So mga guys, rewind nyo na lang ha, rewind nyo or panoorin nyo na lang para makita nyo kung ano yung aking mga sinabi na observations, no? At inuulit ko bago tayo pumunta sa main topic, inuulit ko, hindi po ako ang nagpasabog dito. Ito po mga kaibigan ay pinasabog ng isang DDS vlogger at sinigundahan naman ni Labrador. Ano? Epifanio Labrador? Yan. Hindi ko nga siya masyadong ano, no? So, actually, narinig ko lang yung pangalan niya 2 days ago, Epifanio Labrador. Kasi meron ako ditong follower, sabi sa akin, Ma'am Admin Rich, panoorin nyo naman si Epifanio Labrador kasi nakakatakot daw yung mga sinasabi. So, yun pinanood ko. At nakita ko nga doon, nung pinanood ko siya, hayagan na sinabi niya itong pangyayaring ito, no? Itong pinasabog ng isang DDS, pagdating kay Epifanio Labrador, talagang pinangalanan niya kung sino at sinabi niya talagang hayagan, no? Pero ako, sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, hindi ako magsasabi ng gano'n kasi wala akong personal knowledge about it, no? Hindi ko alam kung totoo ito or hindi. So, kaya wala akong karapatan para magsabi na, ito nga, totoo nga ito, ganyan-ganyan. Ang ginagawa ko lang ngayon ay sinasabi ko lang ang aking observation at ang mga duda dahil sa aking mga observations, di ba? So yun lang mga guys. Kayo, ano ang na-observe nyo sa government official na to? Blooming, di ba? Blooming. Tapos meron pa siyang post na Dakota. Dakota. Sa amin, sa Mindanao, dako. Malaki. Tapos yung pagkakangiti, pagkakatawa, di ba? May halong kakaiba. Double meaning. Tapos, yun, mga guys. Okay, bago tayo pumunta sa ating topic, babasahin ko muna ang inyong mga comments, no? Shout out ko muna kayo. As born-again Christian, hindi po ako nag-celebrate ng Valentine. Pareho po tayo. Born again din po ako since po high school, no? Pero syempre, sa pagiging born again natin, maraming ups and down eh. Andyan yung masyado kang mainit sa Panginoon. Tapos biglang malamig. And then mainit ka na naman, malamig na naman. Kumbaga, nagba-backslide, di ba? Yan. The who yan po, Admin Rich. Alam niyo na po yun. No? Nasabi ko po kanina yung pangalan, kung sino yung government official na yan na binabalita. No? At mga kaibigan, nagulat ako. Nagulat ako mga kaibigan. Akala ko yung mga vloggers lang ang nagpapasabog nito at saka yung mga adult. Nagulat ako mga kaibigan. Kasi yung kapatid ko kasi mga kaibigan, kwento ko lang saglita, yung kapatid ko, meron siyang anak na high school pa. At yung anak niya, merong play, no? Kasi theater arts eh. At dun sa play nila mga kaibigan, ito yung tinatakil. Yung isang government official na merong, sabi ko, pati sa school, ibig sabihin, kalat na pala ito sa mga kabataan. Kalat na pala ito sa mga schools. High school. Akala ko ang lang to yung mga vloggers, tapos kayo mga followers. So nagulat ako talaga kahapon nung nalaman ko. Kinuwento ng kapatid ko kasi nanood siya ng play ng anak niya. So sabi ko, grabe. So ibig sabihin, kalat na to sa mga mag-aaral itong issue na ito. Dun sa government official na di umano ay nagbigay ng gas station.
sa basketballista. Oh my God, no? Neil Deluta, naumay talaga ako sa prayer rally admin reach. Wala naman obispo, pari o pastor doon, ang mga dancers ni Willie Rebillami. Sabi nga sa mga pelikula ni Bonel Balingit, sus Ginoo. O nga po, no? Kita ko pa nga yung mga dancers, no? Ang iiksi ng kanila mga suot, no? O nga po. At wala naman pong pastor, walang pari. Hindi naman sila nagpipray, kundi sila lang ay nagmumura, tapos nagsasalita ng kung ano-ano, di ba, na hindi maganda, yan. So, hindi po yun prayer rally, no? And then, ang sabi ni Freddy Nick daw, tambalos-los ka din. Ikaw din, tambalos-los ka rin, no? And then, Merlin Maher, si ano ba yan si basketballista? Ay, puputok pa ho yan. Abangan nyo lang. And Merly, nabasa na pala yan. Romeo Nolasco, Santa Teresa, salamat po sa panunood. Lisa Hernandez, talaga, buti nga, dapat mag-resign na lang siya. Mamayugad ng mukha kapit sa DepEd. Ano? Correct. Bebang, diniretsa mo. Kasi nadulas ako dun sa kinuwento ko yung si Doy Laurel, tsaka yung asawa niya, di ba, lumalabas-labas sila sa nakikita sila ng media, lumalabas sila sa mga functions, magkasama, di ba, si Vice President Doy Laurel, tsaka yung asawa niya, kasi in good terms, di ba? Yan. And then, sino pa? Marilu Ong Saramaw left the group. Gemma Raful, good morning, ma'am. Good morning pa bang? Morning pa ba ngayon? Ay, afternoon na po dito, no? Good afternoon din po. Eddie Fontanilla, salamat po sa panunood. Si Mr. Mr. Barsaga. Opo, nagpa-blind item yan. Tapos, si Epifanio Labrador, siya naman po yung nagpangalan, as in pinangalanan niya. Pagkatapos, nakita ko sinagundahan naman pero si Mima Alicia, meron pang di umano, no? Hindi katulad kay Epifanio Labrador na talagang diretsahan, no? So, Jessica Chong, okay, salamat po sa yung comment, no? Terry, hello Admin Rich, hello din po sa inyo. Draw Bards, ma'am, follow up niyo po kung ano nangyari sa bigas, ano ang progress para bumaba ang price. Okay, yung bigas, okay, ito pong bigas, no, makinig ka, Draw Bards. Itong bigas na to, makikita mo, di ba, may mga nag-post nga, bumababa na siya meron ng 45 pesos, may 46, merong 50, may 55, meron ding mga mahal, no? So, for your information, no, Draw Bards. Ang Pilipinas, isa sa may pinakamura na bigas. Maniwala ka man sa hindi, mag-research ka. Ang Pilipinas ang may pinakamurang bigas sa buong mundo. Magpunta ka sa ibang bansa, mga guys, magpunta kayo sa ibang bansa, triple, quadruple pa nga ang presyo sobrang mahal, no? Pero dito sa Pilipinas, mura pa yan. Pangalawa mga guys, kahit ganyan pa ang presyo ng bigas natin, nakita naman natin na ang Pangulo natin ay patuloy na tumutulong sa mga mahihirap. To the point na dinadagdagan pa ang mga benepisyo ng mga mahihirap, katulad na lang ng card. Card, mga guys, katulad na lang ng food stamp, katulad na lang ng mga pinamimigay na mga ibang programa na dinagdag, isip, sibol, continue pa rin ang 4Ps, continue pa rin ang pamimigay ng mga ayuda, continue pa rin ang serbisyo fair, pamimigay ng mga ayuda sa fisherman, mga makabagong traktora, mga financial assistance, pagpapagawa ng mga farm-to-market roads, etc., mga irrigation, etc. Ibig sabihin mga guys, ang gobyerno natin ay hindi natutulog, kundi gumagawa para talagang
ayusin ang sistema ng agrikultura at talagang gawin no lahat ng makakaya ng ating gobyerno para ang purpose at ang pangarap ng ating Pangulong PBBM ay mangyari na maging mura ang bigas at ang iba pang mga agricultural products. Pero habang hindi pa ito nangyayari, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo fair at ang iba-ibang mga programa ng gobyerno para sa mahihirap. 'Di ba? Kaya mga guys, antay lang kayo, no? Draw birds. Antay ka lang kasi hindi naman overnight. Ang ginagawa ng Pangulo natin ay long-term solution, no? Yun ang pinakamaganda, long-term solution. Dahil kapag nag-materialize na yan, tuloy-tuloy na yan. Pero kung gusto nyong madaliin, gusto nyong madali na madali, sa tingin mo, ano ang solusyon na sobrang bilis na ang magiging epekto ay long term? Wala. There's no such thing as a solution na napakabilis, no? Napakabilis gawin pagkatapos magiging long term ang epekto. Wala. Kung gusto mong long term effect, no? Kailangan ayusin ang lahat, food chain, farm to market roads, pagpapatayo, yung mga irigasyon, ayusin lahat ng sistema ng gobyerno, pati mga cold storage, etc., etc. And then, darating yung time, pag nag-materialize na yan, tuloy-tuloy na. Long-term solution. Yan ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang kagandahan, kahit na hindi pa nagmamaterialize ang long-term solution na nais ng Pangulo natin na makamit, ay hindi naman niya hinahayaan ang ating mga maliliit na kababayan dahil patuloy pa rin ang pagtulong, pamimigay ng ayuda, cash assistance, at mga iba-iba pang mga assistance ng gobyerno na mismo dinadala sa mga remote provinces. Lately nga lang, di ba? Nasaan kami? Sultan Kudarat. Nasa Sultan Kudarat po ako lately. Kaya nga lang mga kaibigan, salamat. kaya nga lang mga kaibigan, salamat. Hindi lang ako nagpo-post on time dahil meron akong death threat. Death threat. Meron ako nun. Pag nalaman, nasa Sultan Kudarat ako, nasa Mindanao ako, kaya hindi po ako nagpo-post. Kailan lang ako nag-post nung nandito na kami sa Manila. No? Nung nakauwi na ako sa aming bahay, saka lang ako nag-post. So ibig sabihin mga guys, ang Pangulo natin, ang gobyernong ito ay hindi po nagpapabaya sa mga tao na walang bigas, walang pambili ng bigas, to the point na eto, kahit ang senior citizen natin, dinagdagan pa at mangyayari ito, mararamdaman ito this March. Dinagdagan ang magiging benefit, mga kaibigan, discount sa grocery, 500 pesos. Diba? Malaking bagay na yun. At hindi lang yan, mga kaibigan, talagang mahal na mahal ng ating Pangulo ang mga senior citizens, PWD. Pag nag-edad, pinarmahan niya yung batas, no? Na pag nag-edad ka ng 80, makakuha ka ng at least 10,000 pesos. Pag nag-85 ka, may 10,000 pesos ka. Pag nag-90 ka, may 10,000 pesos ka. Pag nag-95 ka, may 10,000 pesos ka. At pag naging 100 years old ka, meron kang 100,000 pesos. So, kung titingnan mo, no, just open your eyes, mga kaibigan, makikita nyo ang daming ginagawang tulong ng ating gobyerno. Hindi siya nagpapabaya. At ang krisis na ito, mahal na bigas, buong mundo ito. Pero pasalamat tayo dahil ang bigas natin hanggang ganun lang ang pagtaas. Samantalang sa ibang bansa, triple, quadruple pa nga quadruple pa nga 4 na beses ang pagtaas. Sobra mga guys, sobrang taas. Pero dito sa ating bansa ay manageable. Merong 46 na bigas, 46 pesos ang kilo. May 45 pa nga, may 50, may 55. Mamili ka lang, di ba? Excuse me guys. Kumakati na naman ang kilalamunan. Yun.
So, drawbacks, gusto ko malaman mo na hindi lang ang Pilipinas ang mahal ang bigas. Bakit nagmamahal ang bigas? Alam mo ba kung bakit nagmamahal ang bigas? Dahil sa El Nino. Kita mo may problema na nga sa Ukraine, Russia. Alam mo ba ang Ukraine? Nung nagyara ang Ukraine at China, at ang Russia, maraming naapektuhan. Bakit? Yung Ukraine, diyan lang naman sila lang naman yung nagpapa-export ng kanilang mga abono na mura. Diyan din maraming mga produkto ang nakukuha sa Ukraine na ngayon ay hindi na nai-enjoy ng buong mundo dahil nga sa nangyari. 'Di ba? Tapos ano pang nangyari? Yung mga oil players, no? Mga oil players na mga big time. Anong ginawa nila? Nag-reduce sila ng production ng kanilang oil at sila ay nagsabi sa buong mundo na hindi na muna kami magpapabili ng marami very limited lang muna. So alam mo ba na kapag ang katinang lalamunan ko, alam mo ba na kapag ang oil ang tumaas, ang presyo, lahat yan sama. Domino effect yan. Di ba? Alam mo ba sa ibang bansa, America, may recession. Sa ibang mga bansa ngayon, sa mga first world country, may recession. Marami ngayon nagtatanggalan, marami ngayon mga eviction, mga wala ng mga bahay, mga nawalan ng mga trabaho. Pero dito sa Pilipinas, dito sa atin, kita mo ang nangyari? Dumami pa ang trabaho sa panahon ni President Marcos Jr. Ngayon sa panahon ni President Marcos Jr., dumami pa ang trabaho. Gumanda ang ekonomiya. Ang inflation rate natin ngayon ay 2.8 na lang. Biro mo, from 9, yung inflation ng 9 point something, ngayon 2.8 na lang ang inflation natin. Gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang masasabi ko lang sa mga Filipino, huwag naman magreklamo. No? Kayo naman ay dapat na magtrabaho din, magsumikap dahil ito ang ating Pangulo, ginagawa naman niya lahat ang kanyang makakaya. So tayo naman, parte din natin bilang isang Filipino na gumawa. Huwag magreklamo, huwag umasa sa gobyerno, kundi magtrabaho tayo. Diba? Yun lang yun. Hindi po ako galit Draw bards, hindi po ako galit. Salamat sa iyong tanong. The best president PBBM lang, ma'am. Rodolfo Buenvenida. Correct po. Anselma Candaroma, ingat lagi, ma'am Admin Rich. Yes po, ingat po tayo, no? Neil Deluta. Yung Malacanang Admin Rich, ginagawang hotel ng nakaraang administrasyon, di na ginalang ang mga naunang umupong mga pangulo at leader ng bansa. Correct po kayo. Tama ka dyan. Alam mo ba, Neil Deluta, di ba yung may sinabi si Kibuloy na ngayon daw kay PBBM, meron daw orgies sa Malacanang. Orgies, yun pong grupo, sabay-sabay na nagtatalik. Alam niyo mga kaibigan, totoo yan sa panahon ni Digong. Sabay-sabay na nagtatalik. Sa panahon ni Digong, totoo yan, malamang. Kasi nga 'di ba, yung pasabog ni Nino Barsaga na sa Malacanang laging may pinapapasok na mga babae. Bawat isang babae, 120,000 ang isa. Anong gagawin ng babae sa loob ng Malacanang? Makikipagkwentuhan sa mga cabinet members? Makikipagkwentuhan sa mga taga doon? Yung mga sabi pa ni Barsaga, 'di ba? Itong mga isa rin siya sa nagdadala ng babae. So parang siya ay nagbubugaw din siya ng babae, parang ganoon.
O anong gagawin ng mga babae sa Malacanang? Ng mga sexy, mga magaganda, mga binubugaw, anong gagawin nila? Makikipagkwentuhan? O, di ba magbibigay sila ng mga aliw? O, so palagay ko, yung sinasabi ni Kibuloy, totoo yun. Merong urges sa Malacanang. Pero, sa panahon ni Duterte, kasi yun naman ang nababalita sa panahon ni Duterte, maraming pinapapasok na mga babae na bayaran. 120,000 bawat isa. Diba? So tama yung sinabi mo, binaboy nila ang Malacanang sa past administration. Diba? Kita mo sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng iyong puso, yun ang sasabihin mo. Bakit nasabi ni Kibuloy yun na merong nag-orgies? Bakit niya nasabi na merong mga sabay-sabay no, na nagsisex dyan sa Malacanang? Kasi yun ang laman ng dibdib niya, yun kasi ang nakita niya, at yun ang nalalaman niya. So, nailabas ngayon ng kanyang bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Biblical yan. Nakalagay yan sa Bible. Kaya niya nasabi na, may nag-orgies daw sa Malacanang at kanyang pinagbintangan ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero, kaninong administrasyon yun? Past administration, dahil maraming nakakaalam na may pinapapasok na mga babae na bayaran sa Malacanang during the past administration. Binaboy nila ang Malacanang. Binaboy nila ang Malacanang nung past administration. Anong klaseng pangulo yan? Hindi nagginalang ang tahanan ng mga pangulo magmula pa kay Aguinaldo. Grabe. Sobra talaga, mga kababayan, no? Pero gustong-gusto yan ng mga DD sheets. Wala silang pakialam kahit babuyin ang Malacanang ni Duterte. Wala silang pakialam. Kahit araw-araw, gabi-gabi magdala dyan ng babae, wala silang pakialam. Diba? Correct. Kung makakapagsalita lang yung mga nakaraang leader natin na namayapa na admin rich, malamang minulto na sila sa mga hayagan, yung pambabastos na ginawa sa Malacanang. Tama ka dyan, Neil De Luta. Kung siguro makakabalik lang yung mga yun, baka talagang inano na yan sila habang nagsisex doon sa Malacanang. No? Grabe no, ang babastos. Edith Villanueva, salamat po sa panonood. Lola Selly, have a nice day, Ma'am Admin Rich. Have a nice day din po. Jacinto Jack Villanueva, God bless PBBM and the Philippines. God bless din po. My children, para iwas diabetes, mag-limit sa pagkain ng rice. Correct. Isa din yan, no? Sabi nga, di ba may kasabihan nga tayo, habang maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot. Habang mataas pa ang bigas sa buong mundo, tayo muna ay magbawas ng rice para na rin sa ating health. Diba? Mga kaibigan, eto, meron akong tip sa inyo. Alam niyo mga kaibigan kung bakit never akong nagreklamo kapag may mga tumataas na mga bilihin. Eto kasi ang gawain ko mga kaibigan. No? Kaya never akong nagrereklamo kapag may tumaas yung cabbage, o tumaas yung gulay na Baguio beans, tumaas ang sitaw, tumaas ang kalabasa, tumaas ang isda, Alam niyo ba't hindi ako nagrereklamo? Kasi ganito ang ginagawa ko, o ipapayo ko sa inyo, ganito Halimbawa, mataas ngayon ang manok. Tapos, titignan mo, mataas ang manok, ang baboy ba mataas din? Kadalasan kapag mataas ang manok, ang baboy mababa. So wag ka munang magmamanok, magbaboy ka lang muna, no? Pero kaunti lang para hindi ka ma-high blood, or mag-isda. Pero may time naman na sobrang taas ng isda, ang manok at ang baboy ang mura. So less ka lang muna sa isda, wag ka masyadong mag-isda, magmamanok ka na lang muna.
Pwede ka namang ano kung gusto mo talaga mag-isda, meron namang sardinas, no? Pero, ang ano ko kasi mga kaibigan, kaya hindi ako nagrereklamo, kasi, pag merong mahal, hindi ko muna binibili. Katulad ng kamatis. Halimbawa, mahal ang kamatis. Gusto ko ng kamatis, no? Gusto ko siyang kinakain na lagyan ng asin, no? Mahal ang kamatis ngayon. Kunwari, mahal ang kamatis. Hindi muna ako bibili ng kamatis. Ang bibilin ko na lang muna, sibuyas na lang. May time na ang mahal ng sibuyas, magigisa ako. Hindi ako nagsisibuyas. Bawang lang. Tapos, yung onion, ano ba yun? Yung onion na onion grass. O yun na muna ginagamit ko, tsaka bawang. Walang onion na yung bilog, walang ganon. Ganon ako mga kaibigan, kung ano yung mahal, hindi ko binibili. Kung ano yung mura, yun na lang muna. Tapos, hindi naman yun habang buhay magmamahal O kapag mura na uli, saka na ulit ako bibili. Kaya wala akong reklamo. Never ako magreklamo. Kasi nga, nag-i-strategize ako. Marunong ako mag-strategize. Hindi yung, naku, magigisa ako, ang mahal naman tong sibuyas. Wala akong ganun. Kasi kapag mahal ang sibuyas, edi wag magsibuyas. Bawang lang. Meron namang yung sibuyas na dahon, di ba? Yun lang ang bibilhin ko. Bawang tapos sibuyas sa dahon, good na yun, di ba? Ganun mga kaibigan, habang maiksi ang kumot, magtiis, mamaluktot. Hindi yung pipilitin mo na makabili ka ng sibuyas kahit namamahalan ka. Maling maling mindset yun. Dapat marunong ka mag-strategize, no? Kasi sa buhay ng tao, hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw ipiyesta. Dumarating tayo na may mga araw, nagkipit tayo, tagtuyot, hindi araw-araw tag-ulan, dumarating din yung tagtuyot sa buhay natin, no? Kaya dapat marunong kang mag-strategize. Huwag kang pili ng pili, no? Kung hindi ka naman mayaman, wala ka namang resources, tapos mapili ka pa. Diba? Ganun lang yun mga kaibigan. Kung ano ang mahal, huwag niyong bilhin. Kung ano ang mura, yun ang bilhin niyo. Diba? Tapos matuto kayong magtanim-tanim. O tama si Angel de la Cruz Sabio Cobang, ang haba ng pangalan niya, hindi na nakasulat, no? Tama si Angel de la Cruz. Plant your own veggies. Do not eat too much rice. It's bad for diabetics. Raise your own poultry. Correct. Tama si Angel de la Cruz, mga kaibigan. Magtanim kayo ng sarili niyong vegetables. At pwede naman kayong mag-raise ng sarili niyong poultry. Diba? Tama siya. Ganun dapat. No? Huwag yung reklamo ng reklamo. Ay, ang mahal ng bigas ngayon. Mahal ng bigas. Bakit? Isang kainan mo ba 1 kilo? Ha? Ang isang kainan ba ng pamilya nyo, 1 kilo na uubos nyo? Naku naman. Kami nga Sa totoo lang 3 lang kami sa family. Yung asawa ko, ako, tsaka yung anak namin. Yung anak namin, lalaki. Malaki ang katawan. Malaki na college na, no? Pag 3 lang kami, pero ang bigas namin, 1 kilong bigas namin, nakakailang araw yun. Ganun. Hindi yung isang kilo, isang saingan. Kaya reklamo ka ng reklamo kasi 1 kilo, isang saingan nyo lang. Di ba? Tapos ano pa mga kaibigan? Ito pa ang problema ng mga Filipino Imbis na hindi ganito ang topic natin, natatopic tuloy natin, no? Ito pang problema ng mga Filipino Hindi nagpa-family planning. Alam mo na nga na hindi nyo naman kayang magpakain ng 5 bibig, pero ang dami-dami nyong anak. Sorry po sorry po. Dapat kung papasok sa pagpapamilya, mag-family planning po. Ilan ang kaya mong anak? Ilan ang kaya mong pakainin? Ilan ang kaya mong paaralin? Ilan ang kaya mong bilhan ng damit? Ako nga, 1 lang anak ko Kasi pakiramdam ko, 1 lang ang kaya kong pakainin. 1 lang ang kaya kong paaralin. 1 lang ang kaya kong damitan. Kaya 1 lang ang anak ko. Diba?
Responsible parenthood. Kaya po tayo ngayon may mga street children, kaya meron tayo ngayong mga tao na nasa lansangan, kasi dahil po dyan eh. No? Nag-uumpisa po sa pamilya. Be a responsible parent. Kapag kayo ay papasok sa pamilya, tingnan nyo muna, ano ba ang kakayanan ninyo? Hindi naman ibig sabihin na, magpapamilya na ako, kailangan ang dami-dami ko ng pera, kailangan mayaman na ako. Hindi naman ganun eh. Ang sinasabi ko lang dito, maging responsable tayong parent. Magplano ng pamilya. Ilan ang kaya mo? No? Kung kaya mo ng 5, kaya mong pakainin, kaya mong paaralin ng 5, kaya mong bigyan ng love and affection, kaya mong pangaralan para hindi maging masamang tao, o sige, go ka dyan, 5. Basta kaya mo. 'Di ba? Pero kung hindi mo kaya, tama ng 1, 2, no? Wag nang magdagdag. Salamat din po kay Mirna Francisco. Yan, good afternoon watching from Marikina City. Salamat po sa panonood, no? Mga taga Marikina, Ederlyn Nanabalam, watching from Anchorage, Alaska. Ay, salamat po, no? Malamig po dyan, kahit na mainit sa mga iba-ibang mga lupalop ng daigdig, sa Alaska ay malamig, no? Sino pa? Salamat din po kay Vicky Baroga. Yan. And sabi ni Oliver De Leon, sabi niya, yung basurera ng news ng bayan. Nakakatawa itong si Oliver De Leon. Juanito si Giyab, magandang tanghali, Admin Rich. Magandang tanghali din po sa inyo, no? And then si Mercy Tampoy Carme. Have a nice day, everyone. Have a nice day din po, no? Yan. Dodi M. Malabanan, good afternoon. Good afternoon din po, no? Yan. Yan. So, mga kaibigan, no? Meron lang tayong kokomentuhan, no, na isang video, no? Kokomentuhan natin to. Mga kaibigan, ang video na ito ay sandali, sana. Okay. So, yan, papakinggan lang natin ang kaunti, no? Itong video na to. Nasaan na? Bakit nawala? Nawala siya. Nawala. Okay. Mamaya na lang. Hindi ko siya makita eh, no? Uy? Ano to? biglang nakita ko yung showbiz naman to. Mga kaibigan, totoo ba to? Sabi showbiz muna tayo saglit ha. Totoo ba? Si Alden ang dahilan ng chikang hiwalay na sina Sam at Catriona? Si Alden ang dahilan ng chikang hiwalay na sina Sam at Catriona. No? Ano muna tayo saglit lang showbiz muna tayo Kasi mga kaibigan, nung isang araw may dumaan sa aking newsfeed. Ang sabi po, si Lolit Solis po ang nagsabi, magkaibigan na lang daw po si Catriona Gray at saka si Sam Milby. Ngayon, ito yung aking take doon mga kaibigan, no? Nung mga time na hiniwalayan nitong si Catriona Gray, yung kanyang boyfriend, no? Si Bondan ba yun? Basta, gwapo yun eh. Tapos merong balbas dito, no? Model. Nung hiniwalayan niya to, yung boyfriend niya, long time boyfriend ni Catriona, ng 8 years, no? 8 years sila eh, no? Long time boyfriend. Nung hiniwalayan siya ni Catriona at si Sam Milby na ang pinagpalit, nag-isip na ako mga guys, no? Nag-isip na kaagad ako at sabi ko,
Kawawa naman si Catriona. At ang naisip ko kaagad, mas gusto ko pa yung boyfriend niya. Kasi guys, naisip ko no, hindi siya pakakasalan ni Sam Milby. Bakit? Sa isip ko lang to mga guys ha. Yung mga mahilig dito o mga idolo dito si Sam Milby, pero eto lang yung nasa isip ko ha. Sa isip ko noon, hindi siya pakakasalan ni Sam Milby. Bakit? Si Sam Milby mga guys, ang dami nang naging girlfriend, ang gaganda. Kasama nga si Ann Curtis, di ba, sa naging girlfriend niya. Ang gaganda, as in, ang dami na. Pero, sa isip ko, hindi talaga siya pakakasalan. Kasi mga guys, no, si Sam Milby, iba ang gusto. Hindi babae. Lalaki, di umano, ang gusto ni Sam Milby. Lalaki daw. So, kung sakaling totoo ito na dahil si Alden Richard ang di umano ay dahilan, ano yun? Si Alden at saka si Sam Milby? O si Alden at Catriona? Pero sa tingin ko si Catriona hindi naman magaan yan kasi mahal na mahal niya si Sam Milby, di ba? At remember nung time na nagkaroon ng chika na itong si Piolo Pascual at si Sam Milby ay nakita na magkasama na sweet-sweet. Alam niya na. Di ba? Kaya nang hinayang ako nung hiniwalayan niya yung kanyang boyfriend si Bondat. Bondat pa yon. Yung gwapo na model. Nang hinayang ako doon, sabi ko, mas gusto ko pa yun para kay Catriona. Mahal na mahal siya nun eh. Muntik na nga mabaliw yun, di ba? Nung hiniwalayan siya ni Catriona ko, nung pinagagawa niya, parang nababaliw na siya. Kasi sa sobrang pagmamahal niya kay Catriona. Tapos, eto, pinagpalit niya kay Sam Milby. Pagkatapos, hindi rin naman siya pakakasalan. O, konting ano lang ha. O, okay. Tama na tayo dyan. Sa showbiz. Yan. Leonisa Erinia, tama po ma'am, anak ng anak, tapos asa sa ayuda. Tapos ang dami pang reklamo. Correct po kayo, no? Tama po. Ame Rizul, Marites ka rin po pala, Ma'am Admin Rich. Opo, Marites. Marites din po ako paminsan-minsan, no? Salamat po sa comment, no? Yan, Marites din po tayo, paminsan-minsan. Yan. So, ito mga kaibigan, yung itackle natin ngayon. Etong si PBBM po, bago po siya umalis, siya po ay in-interview no, ng PTB4. At yung interview po sa kanya mga kaibigan, tinanong po si PBBM tungkol po dito sa tungkol po dito kay Kibuloy, no? Ano daw ang masasabi ni Kibuloy, ni PBBM dito sa sinasabi ni Kibuloy, no? So, medyo natin pakinggan natin ng kaunti. Actually, lang to very short video lang to no? Short na video lang to. Yung interview niya sa PTV4. Tapos kokomentuhan po natin, no? Itong sinasabi ni PBBM. Yan. Para maano po natin. Kasi po 'di ba itong si Kibuloy, ang dami pong mga pinasabog no tungkol sa kay PBBM, no? So titingnan natin ano ba yung sinasabi ni PBBM tungkol dito sa mga pinapasabog-sabog ni Kibuloy. Okay. Dali po This malapit na. Ito. Saglit. Hindi pala yan to. Yan. Saan ba yun? Ito. Nasaan na yun? Bakit nawawala yata? Ito. Ito, mga kaibigan, yung video, no? Bakit wala yung video? Sandali
Bakit nawala? Nawala yung video mga kaibigan, no? So, ang sinasabi lang po doon ni President Marcos, kukwento ko na lang sa inyo, kasi hindi ko na makita, oh. Okay. Hindi ko na makita. Kasi tinanong po siya doon, no? Tinanong siya kung ano daw ang masasabi niya dito kay Kibuloy. Tapos, ang sabi lang po doon ni President Marcos Jr. na dapat daw si Kibuloy humarap na lang muna siya, no? Humarap siya sa House of the Representative at saka sa Senado. Kasi opportunity niya na yun para maipaliwanag niya yung kung ano yung side niya, no? Kung hindi totoo ay sabihin niya na hindi totoo, ipaliwanag niya. And then, tungkol naman po doon sa tinanong sa kanya kung ano daw yung masasabi niya tungkol doon sa bintang ni Kibuloy na nakipagsabuatan daw si PBBM tsaka si First Lady sa US, no? Tumawa lang po si PBBM at sabi po ni PBBM, wala namang ganun, no? At sinasabi po ni PBBM na hindi pa man siya pangulo, andyan na talaga ang kaso ni Kibuloy. So, wala po siyang kinalaman. Kung ano man po yung mga development na mangyayari ay dahil matagal na po yung kaso. So, wala po ang kanyang kamay doon, no? Kung ano man yung mga mangyayaring development, yun ay talagang development lang dahil ang kaso po ay matagal na naisampa, no? So wala po siyang kinalaman doon, no? Yun po ang sinasabi ng ating pangulo, which is totoo naman mga kaibigan, 'di ba? Kasi alam naman natin na sabi nga ni Kibuloy doon sa kanyang audio, 2018 daw siya daw ay nai-stress na kasi sila daw ay palaging may mga drone, no? May mga drone daw, sino-surveillance daw sila ng CIA. Pero mga kaibigan, kung titingnan mo, paano niya masasabi na nai-stress siya? Samantalang, kung naalala niyo mga kaibigan, lagi siyang lumalabas, naglalaro. Di ba? Siya pa nga yung nakakakuha ng malaking points, di ba? 3-pointer pa nga siya eh. Hindi naman siya mukhang na-stress at hindi naman siya mukhang nagtatago, di ba? So ngayon lang talaga itong nangyayaring to, no? Ito. Ito pala mga kaibigan, no? Ng Pangulo ang religious leader na humarap na lang sa congressional hearing para ipaliwanag ang kulan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ibinatong pahayag laban sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa halip, hinikayat ng Pangulo ang religious leader na humarap na lang sa congressional hearing para ipaliwanag ang kanyang panig. Sa ngayon ay kapwa may inisyo ng sabina ang 2 kapulungan ng Kongreso laban kay Kibuloy para humarap sa kanilang mga pagdinig kaugnay sa iba't ibang mga akusasyon na ibinabato sa kanila. Kung makakapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here and allowing him an opportunity and forum to make his case. So I think he should take advantage of it. Di ba? Di ba, mga kaibigan? Ang kahalagahan. Yun, mga kaibigan. Ni Pangulong Ferdinand R. Kasi sa totoo lang, kung wala ka naman kasalanan, bakit ka matatakot? Sa invitation pa lang yun. Ano lang yun, Kongreso lang yun sa Senado. Tapos, sasabihin mo lang doon kung ano yung mga nalalaman mo, bakit ka matatakot? Di ba? Kaya talagang mga kaibigan, dito sa ginagawa ngayon ni Kibuloy, pinapakita lang talaga niya na meron siyang kasalanan. Katulad ng ginawa ni Tibes, di ba, ni hindi na nagpakita. Kasi gano'n naman kapag guilty ka hindi ka talaga magpapakita, no? Talagang magtatago ka na kasi guilty ka Pero kung hindi ka guilty, syempre, lalabas ka, di ba? Maraming po salamat, Edeline Martinez, 100 stars. Maraming pong salamat, no?
So, yun nga mga kaibigan, no, guilty talaga yan sa tingin ko kasi siya po ay nagtatago. Dahil kung hindi siya guilty, harap po siya, taas noo, at talagang ipagtatanggol po niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang, opportunity niya yan eh. Di ba? Dapat ginagrab niya yung opportunity na yan na maipagtanggol ang sarili niya, mga kaibigan. Dito pinapakita lang na talagang ang bansa natin ay democracy. Kasi binibigyan ka ng, kalayaan, ipagtanggol ang sarili mo. Social media pa yan, mapapanood pa yan ang buong Pilipinas. So, makikita dyan mga kaibigan kung sino yung nagsisinungaling, sino yung hindi. So, kung talagang ikaw ay son of God na sinasabi mo, son of God ka, at sinasabi mo na hindi ka nagsisinungaling, yung mga kabataan na yun ang nagsisinungaling, patunayan mo dyan, di ba? Bakit ka natatakot? So, yun yung mga kaibigan. Once na natakot ka at ikaw ay umiiwas at nagtatago, alam na. Diba? Alam na yan. Nagtatago ka dahil alam mo na may kasalanan ka. Nagtatago ka dahil alam mo na matibay ang ebidensya laban sa'yo. Diba? Nagtatago ka kasi hindi mo kayang idepensahan ang sarili mo dahil alam mo na totoo ang mga bintang sa'yo. Yun lang yun mga kaibigan, no? Katulad ni Tives, kahit anong gawin, kita nyo, ang Pangulo mismo nagsabi no na, umuwi ka na, pinapauwi na si Tives. Wala talaga. Kasi alam niya na totoo yung mga bintang sa kanya at hindi niya kayang humarap dahil hindi niya alam kung paano magsisinungaling na hindi siya mabubuko. Diba? Yun lang yun mga kaibigan. Diba? Maraming pong salamat sa stars. Totoo naman ang sinabi ng ating Pangulo, Ma'am, diba, Leonisa Erinea. Correct po. Tama ang sinabi ng ating Pangulo. No? Tumpak po yun. Kaya talagang itong mga tao na to na hindi nagpapakita, sila po talaga ay may mga kasalanan. No? Mga kaibigan, nakita ko lang ito. Nakita ko to na yung video po no ni Percy Lapid no na unang nagsiwalat ng 51 billion ni Pulong Duterte. Nakita ko mga kaibigan. Pakinggan nga natin to. Hindi ko pa ito masyadong naririnig eh. Pakinggan nga natin mga guys. Kung sino ang may pinakamalaking budget sa Kamara. Kailangan niyo bang manghula? Hindi. Your guess is as good as mine. Sabi nga sa wikang English. Rapid fire! Katakot-takot na pork barrel po ang nabulgar. Nakapanlulo mo, ano po? Bilyon-bilyon mga kaibigan, isang congressman lang, isang district, ha? Katakot-takot na pera. Dito pa lang ho, mga kaibigan, malalaman ninyo kung gaano kawawalang hiya ang mga nakaupo sa pamahalaan. At wala talagang sinseridad, ika nga po na tulungan ang ating mamamayan para ang bansa natin bumangon. Dito, daig pa ho, sinapak ni Manny Pacquiao Hindi na makabangon Isang congressional district in Davao got 51 billion allocation. Paano babaon ang sambayon ng Pilipino? Dito nyo makikita kung gaano ka magnanakaw ang mga nasa Kamara. Rapid fire! One lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. COSEP, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. Isipin ninyo yan? Hindi na pala ngayon 75 million ang nakawan para sa pork barrel ng congressman. Isipin ninyo yan ngayon lang ito. Sa dinami-dami ng administrasyon. Sandali mga kaibigan. Narinig nyo? Ngayon ko lang din siya narinig no? Dumaan siya sa aking newsfeed. Sabi ko, uy, panoorin ko nga to, no? So, pinanood natin. Mga kaibigan, so, ibig sabihin,
Si Percy Lapid pala ang unang nagsiwalat ng 51 billion ni Pulong. Kaya naman pala, diba? At kaya naman pala mga kaibigan, sinasabi ng dating Pangulong Duterte na sobrang kurakot daw ng Congress. At sinasabi ng dating Pangulong Duterte na wala daw limit. Diba? Diba sabi niya sa SMNI? The most corrupt organization, Congress. At wala daw limit yung pera dyan. Kaya naman pala, kasi nangyari naman pala sa kanyang kapanahunan. Diba? Ngayon mga guys, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, wala nang ganito hindi na po pwede to. Diba? Ay magkaroon ka nga lang ng confidential funds na talagang bubusisiin na ng husto. Hindi na po pwede ngayon itong ganito sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Diba mga guys? So ito, pakinggan natin. No? Okay. Sandali, nawala. Pakinggan, ituloy natin ang pakikinig. Grabe, no? So, si Percy Lapid pala talaga ang unang nito, mga guys. Nagsiwalat. Dito, hindi mo kailangan maging mangungula. Rodrigo Duterte. COSEC Facebook Sandali. data that garnered funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. It was during the term of his father, Rodrigo Duterte. Isipin ninyo yan. Hindi na pala ngayon 75 million ang nakawan para sa pork barrel ng congressman. Isipin ninyo yan ngayon lang ito. Sa dinami-dami ng administrasyon, yun ang sinasabi natin Ang susi, kung gusto mo makapagnakaw, dito sa administrasyong nagsasabing galit daw sa magnanakaw, I hate corruption, pero ngayon lang ito, nakarinig ng ganito. COSEC says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Mga kaibigan, dati 75 million, minumura na sila ng taong bayan Diba? Ngayon, billion, mahigit. Sipin mo, talagang ang pakay sa pagtakbo ng mga congressman, magnakaw. Yan lang ang pakay So, alam nyo, kalokohan na rin yung paniwalaan pa natin, yung sinasabi na walang magagawa ang presidente sa laki ng korupsyon. Hindi totoo yun. Correct. Ang nangyayari kasi, gusto ring magnakaw ng executive. Correct. Para hindi nila pakikialaman. At yung mga mambabatas pagdating sa kwarta. At unang-una, ang mga mambabatas, ang silang may kapangyarihan na magpasa ng budget. Dahil kung kakalabanin sila ng executive, mga kaibigan, hindi maipapasa ang budget. Di ba? O kaya, hindi palulusutin yung nakaw ng executive. Correct. 1 billion. So mga kaibigan, ganito pala ang ginawa noon sa past administration, mga kaibigan, na kaya naman pala sinasabi ng dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na pinakakorap daw na institution ang Kongreso. Kasi, mga kaibigan, totoo naman pala na sa kanyang administrasyon, ang Kongreso ay sobrang kurakot. Kita mo, isang distrito lang sa anak niya, 51 billion. Samantalang sa napakaraming mga distrito dito sa Pilipinas, milyon lang. See? Mga kaibigan, so dito mo makikita na talagang naghari-harian, nag-alahari itong mga Duterte. Grabe, di ba? Pagkatapos,
Anong ano, yung tinanggalan ng confidential funds, yung anak niya. Galit na galit. Tinira ang Kongreso. Oh, ba? At simula talagang tinira-tira si Speaker Martin, si PBBM, ang buong gobyerno. So dito lang talaga lahat nag-uumpisa, mga kaibigan, sa pera. Diba? So ngayon, parang nakikita natin na itong past administration, sobra yung budol. Sobra ang pambubudol sa mamamayang Pilipino. Una, I hate drugs. I hate drugs daw. Pero wag ka. Mga kumpare, mga drug lords. Nung inimbestigahan ang isa niyang kumpare, ni na Asierto, anong ginawa? Binaliktad si na Asierto. Sila ngayon ang pinapahana, pinapahunting, pinapaganon, no? Napilitan silang magtago ng 3 taon, no? At nitong lang sila lumabas nung wala na sa katungkulan, si RRD. Dahil takot sila. Kasi yung isa nilang kasamahan, mga kaibigan, talagang inambush na. Kita nyo? I hate drugs daw. Pero yung kanyang mga kumpare, magtataka ka, inimbestigahan na nga si Peter Lim ng NBI. Hinawakan na ng NBI, pero bakit ka magtataka? Bakit nawala si Peter Lim? Bakit nakatakas? Sa laki ba naman ng intelligence funds ni Digong, makakatakas ba yan? Sa laki ng intelligence funds niya, hindi ba niya man lang malalaman na may planong tumakas? Oh, di ba? Kaya mga kaibigan, talagang yung past administration, ang daming budol. Di ba? Pangalawang budol. I hate corruption. Anong I hate corruption? Yung anak niya, 51 billion. Yung kanyang anak sa Davao, billion. Ang Confi, ang CF. Siya mismo si Digong din. Billion. Di ba? Nasaan ang accounting? Nasaan? Nagpasa ba ng report? Pero wala tayong nabalitaan na nagpasa ng report. Di ba? Anong ginawa sa COA? Yung COA ay sinabihan na kikidnapin, di ba? Na yun mga kaibigan? Yung sinabi sa COA na kikidnapin? Dali guys may sasagutin lang ako.